Hello again, I'm Dr. Roel Tolentino, your friendly doctor. Ngayon, ah, nag-isip kasi ako ng content kung ano ang pwede kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. Naisip ko, gusto kong ikwento kung paano maging doktor dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ano ba yung mga pinagdadaanan ng doktor habang siya ay nag-aaral, nagte-training, di ba? Kaya ang title ng aking video for today is Gaano kahirap maging doktor? Mahirap ba talagang maging doktor? Mahirap mag-aral, mahirap magpuyat, lahat ng mga subjects, di ba? Kailangan i-memorize mo yung mga sagot, meron ding mga math, kaya hindi simple yung mga pag-aaral na pinagdaanan ng bawat doktor na kilala natin. Alam nyo, no? Ito lang masasabi ko, para sa akin, ang pagdodoktor ay isang vocation. Kung hindi mo talaga hilig ang pagdodoktor, sa tingin ko, either mag-shift ka na lang ng ibang course. Sa pre-med pa lang, dapat sigurado ka na ba magdodoktor o hindi? Kasi kung hindi ka talaga magdodoktor, napilit ka lang ng magulang mo sa pre-med, siguro mas maganda pag-isipan mo, maaaring magtanong ka sa teacher mo o kaya sa guidance counselor kung ano ang magandang course para sa'yo. Ang pagdodoktor ay hindi simple. Maraming talagang puyatan ito. Gagawa ka ng mga reports, thesis, case discussions. May time talaga na pag may exam o meron kang report na isasubmit, puyat ka, 1 o 2 oras ang tulog mo or hindi ka makakatulog ng tama. Marami ka ring parties, marami kang reunions na mamimiss dahil sa pag-aaral o pag-stay sa medical school dorm, or pag ikaw ay isang residente, hindi ka makakalabas ng ospital basta-basta dahil ikaw nga ay residente, ikaw ay nakatira na sa ospital. Kaya siguro akala nyo ganun lang kasimple, no? Marami talagang pinagdaanan ng doktor. Ikikwento ko kung ano yung step by step para makamit mo ang pagiging doktor. Una-una, dadaan ka ng pre-med. Pag dumaan ka ng pre-med, pwede kang 3 years lang sa Lasal, di ba? Trimester doon, pwedeng 4 years, pwedeng 5 years, depende yan sa pre-med course mo. Hindi lang naman mga medical ang pre-med course. May kaklase ako na nag-medicine, ang kanyang pre-med ay linguistics, merong math, merong BS Physics, pero yun nga lang, ang pagkakaalam ko, bago ka mag-medicine, medyo kukuha ng konting subjects na related sa biology kasi ang medicine kasi, ang basis niyan is biology, physiology, chemistry. Maganda dapat ang background mo dyan. At siyempre, ang pre-med, nakafocus yan sa pagme-medicine mo. Ang problema, kung mahina ka sa math, minsan hindi mo malalagpasan ang biophysics. Talagang mahirap. May algebra din. Doon sa college ko, sa Lasal, merong calculus. Diba? Napakahirap na subjects, pero buti na lang nalusutan. Basta mag-aral lang, at saka gusto mo yung ginagawa mo, papasa ka naman. Ang aking gusto sabihin, sa medicine naman, sa tingin ko, hindi naman porke matalino ka, maganda na ang iyong magiging career. Napaka-importante sa medicine din, yung tinatawag na emotional intelligence, kung
Yan yung meron kang empathy, marunong kang makipag-usap sa doktor, sa mga pasyente pala, marunong kang rumispeto, marunong kang sumagot ng mga pasyente, marunong kang makisama sa kapwa-doktor. Kaya importante pa lang na dito pa lang sa pre-med, medyo na-develop na yung iyong emotional intelligence together with your intelligence quotient. Pagdating mo ng bago kang mag-College of Medicine, kukuha ka pa ng National Medical Admission Test. Kailangan mataas ang grade mo dyan kasi minsan yung mga ibang College of Medicine, minsan ang gusto nila above 90 percentile ang NMAT mo, kaya above 80. Kaya ang akin lang, habang nasa pre-med ka, mag-aral kang mabuti. At pag ikaw na ay natanggap sa College of Medicine, mga 4 years yan, kung may baksa ka, maaari maging 5 years, 6 years, kasi ganito ang medicine. Pag bumaksa ka ng isang subject, hindi mo pwede siyang kunin sa next year together with the regular subjects. Kaya kung baksa ka ng isang subject o dalawa, kailangan ulitin mo yung next year na yun lang ang subject mo. Kaya yun ang mahirap sa medicine. Kaya pag bumaksa ka, madidili ka na agad ng isang taon, sigurado. Sa College of Medicine, ang first year niyan, mga basic lang, mga anatomy, physiology, pathology, community medicine. Yan, diyan ka iuhubog. Pagdating ng mga second year, third year, ayun yung mga clinical, katulad ng OB, pedia, surgery, medyo clinical na yan. Ang problema natin dito sa College of Medicine, talagang ako, isa sa mga na-experience ko talaga yung hirap mag-aral. Kasi yung mga subject no talagang hindi mo binibigyan ng oras, talagang medyo nilalagyan mo ng mga side activities hindi related sa medicine, baka mahirapan ka. Kaya ang College of Medicine, ayun yung nagpupuyat kami na pagdating ng out namin ng 5 p.m. sa school, pag uwi namin, kakain, aral na yan. Kung merong library, pwede kayo mag-aral sa library. Kung maganda yung dorm nyo, pwede kayo mag-aral sa dorm. Ang mapapayo ko lang, kung gusto nyo mag-medicine, sana yung malapit lang sa bahay, or kung malayo, may kotse ka na easy to commute, or pwede kang mag-dorm. Kasi talagang puyatan talaga ang medicine. Mahirap mag-aral. Maaaring bumaksa ka sa mga subjects, pero sana bago mag-final exam o bago matapos yung SEM, maipasa mo yung subject. Ang pag-aaral naman ng medicine, dapat marunong kang makisama sa mga classmates, kasi yan ang magiging kasama mo sa mga ward work, especially pagdating mo ng 4th year. Ang 4th year kasi, yun ang tinatawag naming clerk or medical clerk or junior interns yata ang tawag doon, junior interns. Ang clerkship, yun yung 4th year, ikaw ay magdu-duty na sa ospital. Maaaring maiwan ka every 4 or 3 days, ikaw magdu-duty. Kasi nung time namin, ang duty noon, papasok ka ng 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock na yon ng kinabukasan. Sunod, after ng duty mo, mag-i-endorse ka pa. Ibig sabihin, i-report mo yung mga admission mo para malaman nung next duties kung ano yung mga nangyari sa mga pasyente. Ang tawag namin doon, endorsement. Kasi after ng duty, kailangan maipasa mo yung mga update sa mga admitted patients, kung sino mga may problema na mga pasyente na naka-admit. Sa clerkship, kailangan marunong kang magbigay ng lectures kasi meron mga case discussions, meron kayong i-discuss na kaso, marunong ka na rin dapat mag-physical examination, marunong kang mag-diagnosis,
yung treatment, kahit paano mag-guide ka ng mga interns at ng mga consultants and mga residents. Pag College of Medicine na, natapos mo na yung 4 years, meron tinatawag na internship. Ang internship, ito yung 1 year after medical school, magjo-duty ka again sa ospital para ma-prepare ka sa board exam ng medicine. Sa internship, medyo mas light yan na duties kasi meron ka ng mga clerks. Ang clerks na uutusan yan or medyo higher ka na eh. Pwede ka na magmando-mando ng mga duties, mando-mando ng trabaho. Pero ang clerk, ang responsibility niyan, parang ano siya, middle manager na yung mga clerks kailangan i-lead niya yon, magturo siya sa mga clerks, nagjo-duty siya, mga paperworks, katulad ng mga clerks. Pero during that internship, kailangan nagre-review ka na rin para sa board exam. 1 year to internship. Ang internship, ina-apply to sa ibang ospital. Kunyari, galing ka sa school na ito, ayaw mo mag-internship sa hospital ng school mo, pwede ka mag-apply sa ibang ospital. Ang tawag doon, matching, minamatch. For example, graduate ka ng probinsya, gusto mo mag-Maynila, mag-apply ka doon sa ospital para matanggap ka sa internship na 1 year. After ng internship, meron kang time to review for the board exam. Usually, 3 to 5 months yan, up to 6 months, depende sa date kung kailan ibibigay ang board exam. So, wala kang gagawin doon sa months na yun, kundi, siyempre, konting relax, pero dapat pupukin mo yung sarili mo na mag-aral during that few months na kailangan mo mag-review. Ang aking advice, mag-review ka sa isang review center. Gumasos na kayo, hindi ko alam kung magkano ngayon, kung 10,000 o 8,000, wala na akong idea, no? Pero sa akin, mas maganda, kumuha kayo ng review class, magbayad na kayo. Ang kagandahan kasi ng review class, na-focus ka kung saan more or less kukunin yung exam, ano yung type of questions. Ako, nag-review ako sa isang review center dito sa Moraita. Mura pa noon, nung time ko. Hindi na kayo magtipid. Now, yung board exam, ito yung tinatawag na Physician Licensure Examination, PLE. Kaya pag lumabas yan, pumasa ka, makikita mo yung grades mo. Kasi nung time namin, ang passing 75 and above. So pag pumasa ka, masaya yan. Big celebration yan. Akala mo tapos na ang paghihirap. After ng board exam, pwede kang mag-general practitioner or pwede kang pumunta sa corporate world or pwede kang pumunta sa research. Yung ibang mga doktor, after board exam, naghahanap sila ng residency program. Ano ba yung residency program? Either 3 to 5 years or 3 to 6 years. Pipili ka kung ano ang gusto mong specialization. Example ako, surgery. Iba pedia, iba OB, iba ENT, iba radiation oncology, iba radiology, iba opta. So madaming pwede kang puntahan na residency program. Pag residente ka na, ito medyo mataas ang responsibility kasi mag-handle ka na ng mga pasyente. Kung ikaw ay nasa government, i-handle mo yung mga pasyente sa charity ward. Kung ikaw naman ay nasa private institution, nakakakuha ka din ng mga charity patients na ikaw ang mag-aalaga. Yung mga private patients, tutulungan mo yung mga consultants, paano i-manage yung mga pasyente. Ikaw ang naiiwan. Ikaw ang nagra-rounds. Pagka duty ka at may problema yung pasyente, tatawag ka doon sa consultant in charge. O
on how to manage the patient. Again, ang residency, more or less, nakatira ka sa ospital. Kasi talaga napakarami ng trabaho niyan. Lagi kang on-call. Pag may pasyente, hindi ka basta-basta makakauwi kasi kailangan mo tulungan yung mga nagjo-duty. Depende yan. Every 3 days, every 2 days. Iba, dahil nga ngayong may unusual pandemic, during the time na ginawa ko to, pwedeng 4 days ka o 7 days ka sa ospital na nagjo-duty na tuloy-tuloy, pero may kahit paano tulungan yan. Ang key dito is kailangan ibiganin mo yung mga kasamahan mo, ka-duty, ibang departments, mga consultants, mga hospital staffs, mga nurses, kasi pag hindi mo ito pinakisamahan, ay mahihirapan ka sa residency program. Kunyari, natapos ka na ng OB. Ang OB, I think, is 4 years yata. Hindi ako sigurado. Ang pedia is 3. Surgery is 5 years. Minimum. So, aral-aral din. Pag may time, magturo sa mga co-residents, mga interns, at mga clerks. After ng residency program, may tinatawag na diplomate exam. Kunyari, pumasa ka na o nakagraduate ka ng pedya, kailangan kumuha ng diplomate exam para ikaw ay maging tinatawag na diplomate in pediatrics. Sa amin sa surgery, mayroon tinatawag na Philippine Board of Surgery. Kukuha ka ng board exam doon. Pag nakapasa ka, ang tawag, diplomate Philippine Board of Surgery. Pag sa anesthesia naman, which is I think 3 years ngayon or 4 years, pag pumasa ka sa diplomate exam, ang tawag ay diplomate in anesthesiology. Diplomate in tama ba? Diplomate in anesthesia ba ang tawag doon? O diplomate Philippine Board of Anesthesia. Hindi ko na alam, sorry, hindi kasi ako anesthesiologist. So, gano'n lang, kailangan ipasa mo yung diplomate. Kung hindi ka naman papasa, pwede rin naman. Yun nga lang, pag hindi ka diplomate, hindi ka makakapag-apply ng fellowship na tinatawag. Yung nakita nyo sa mga sa mga mahabang pangalan ng doktor, yung Fellow Philippine College of Surgeons, Fellow Philippine Society of General Surgeons, Fellow ng mga ibang departments, di ba? Fellow ang tawag doon. Yung makikita nyo F, di ba? Mga habang pangalan, may FFF something. Pero ito, iba to. Yung tinatawag na fellowship, ito yung mag-aaral ka pa ng 1 up to 3 or 4 years para mag-specialize. Katulad ko, natapos ako ng general surgery na residency program, nag-fellowship ako sa surgical oncology another 2 years. Ito yung sub-specialty. Kung ikaw naman ay pedya, pwede ka pumunta sa Pediatric Cardiology Fellowship. Kung ikaw ay internal medicine graduate, pwede ka mag-fellowship sa cardiology. Yan. Itong fellowship, parang junior consultant na to. Pero nga lang, highly specialized yung tinuturo dito. Katulad ko, ako na lang ang example ko kasi mas alam ko yung nangyari sa life ko. Pag fellowship, kunyari katulad ko, oncology, more of cancer ang pinag-aaralan ko, cancer ang aking inooperahan, cancer ang aking research, cancer ang aking mga lectures, cancer normally ang pinupuntahan ko ng mga convention. Kaya, pagka-graduate ng fellowship,
focus kami sa pag-aaral, maaari nag-aaral ka ng medicine. After college mo, mag-medicine ka, yung mga kasabay mo after college, nagtatrabaho na, manager na ng mga bangko, manager ng mga tindahan, samantalang ikaw nag-aaral pa rin ng medicine. Kaya matagal talagang kumita ang medicine. Kung ikaw naman ay nagre-residency or fellowship sa mga government institution, malaki sweldo compare sa private institution. Kaya kung gusto niyo mas malaki sweldo, punta kayo ng government institutions. After ng mga fellowship, yung iba nagma-masteral program, MBA, katulad ko, nag-master in business administration ako. Yung iba naman, MHA, master in hospital administration. Yung iba, master in epidemiology, mga statistics. Yan. So, yun ang branch. After ng fellowship, pwede kang mag-masteral or after fellowship, kumuha ka ng another sub-specialty. Kunyari, surgical oncology ang natapos mo. Pwede kang sub-specialize sa sarcoma, yun lang ang ooperan mo, or more specialization sa breast. Kasi ang surgical oncology, ano yan, general cancer yan. So, marami kang pwedeng gawin. Katulad ng kaibigan ko, nag-specialize pa siya sa ibang bansa ng peritoneal surgery sa loob ng tiyan. Yun ang kanyang sub-specialization. Yung iba, nag-sub-specialize pa sa neck. So, depende yan. Depende sa goal mo sa buhay. O, i-review natin. Pre-med, 4 years, up to 5 years. Medicine, another 4. Internship, 1 year. Medical board, review niyan less than 5 months. Residency program. Ano ba ang residency program? 3 to 6 years. Meron pa siyang diplomatic exam. At ito, paligitan lang natin itong mukha ko. Fellowship, 1 to 3 years. Meron siyang fellowship exam. Then, gusto mo na maging consultant. Now, masteral, 1 to 3 years. Ang total niyan, more or less, minimum niyan mga 14 years after high school. Kaya, kung ikaw ay nakagraduate ng high school, kunwari ng mga 17 or 16 years old, plus ano pa, okay, more or less mga 30 talaga to 34, 35 bago ka, kung talagang susundin mo lahat ito, pati fellowship, pati masteral, mga 35, baka 35 ka na nun. Kaya kita nyo, minsan yung mga doktor hindi agad nag-aasawa. Late kami mag-asawa kasi nga talagang pukpok kami sa aral. At mahirap bumaksak, mahirap pumalpak sa pagiging doktor kasi pag pumalpak ka sa pagiging doktor, ano mangyayari? Ang mga pasyente mo magsasuffer, wala kang pasyente, pag nagkamali ka, pwede kang mademanda. Ito ang pagtitiis ng doktor. Talagang ang hindi ko talaga nung medical student ako, very studious ako, bira ako maglakwatsa. Nung medicine ako, ang masasabi ko lang, iyan yung time ng puyatan. Nung na ako, bandang clerk, internship, yung matutulog ka na sa lamesa ng nurse station na nakaupo ka, natutulog ka doon sa nurse station. Minsan matutulog ka na lang sa sahig ng operating room dahil sa pagod. Puyatan, you will miss talaga yung mga important occasions sa buhay nyo. Pag naman ikaw ay nag-fellowship, nag-residency, nag-duty rin yan. Kaya kung may asawa ka, may anak, bawa ko doon sa mga kayang pagsabayin yung residency, kaya medicine na may anak, may asawa.
Kasi nga medyo mahirap ang pag-aaral ng medisina. Pero looking back, ang kagandahan kasi sa medicine, alam mo yung health ng tao, alam mo kung paano hindi magkasakit. Ang kagandahan din sa medicine, nakakapaglingkod ka sa sambayanan. Alam niyo naman, pwede namang hindi sumingil ang doktor, di ba? Lalo na kung hindi naman capable magbayad ang pasyente. Ang kagandahan din sa medicine, marami kang matutulungan talaga na kapuspalad, makakasave ka ng lives. Ako marami akong experience in saving lives of other people. Tandaan lang ang kamay nyo, ang hawak nyo ay buhay ng pasyente. Kaya kung ikaw ay magme-medicine, dapat mag-aral mabuti, magtiyaga, laging magdasal na sana bigyan tayo ng Diyos ng magandang pag-iisip, magandang kamay, magandang decision making para makasave tayo ng maraming tao. Kaya yun lang. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel at maraming salamat sa pagsubaybay sa aking mga vlogs. Yun lang ang aking masasabi. Bye!